susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at Amen. Inanayahan ko po bawat isa. Tayo po'y tumayo. At muli, isang magandang umaga sa bawat isa. Pwede po bang sabihin mo sa katabi mo, good morning? Yan, good morning po sa bawat isa. Maging sa atin pong mga nanonood sa ating pong live stream. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. At simulan po natin ng ating umaga ng punong-puno ng papuri, punong-puno ng pasasalamat, and we will express our love para po sa ating Panginoon sa umaga pong ito. Amen? So sabi po sa 1 Chronicles chapter 16 verse 34, sabi po doon, give thanks to the Lord for He is good. Magpasalamat daw po tayo sa Panginoon dahil Siya ay napakabuting Diyos. And His mercy endureth forever. Amen? Kaya po we will sing the goodness of God sa bawat isa po sa atin sa umagang ito. And let's just express our love. Dahil po yun nga, dahil sobrang buti ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Tayo po'y magpuri sa ating Diyos na buhay. I love you, Lord, and your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing
the goodness of God. Once again, let's sing, I love you, Lord. I love you, Lord, and your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. And all my life you have been faithful. Yes, Lord, all my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived the goodness of God. Sing all my life. And all my life you have been faithful. Yes, Lord, all my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing all my life, Lord. All my life you have been faithful. Lord, all my life you have been so good. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing goodness, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Sing your goodness, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Lord, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. Yes, Lord, all my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on, church, we will sing all my life, Lord. And all my life you have been faithful. You were faithful. And all
goodness of God. I will sing of the goodness of Hallelujah, Father God. Lord, we bless your name, O Father God. Lord, we glorify your name, O God, this morning, Father God. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Lord, tunay nga pong napakabuti mo po, Father God, sa aming buhay, Panginoon. Lord, tinataas po namin ang iyong pangalan, Lord God. Lord, pinupuri ka po namin ngayong umaga, Panginoon. Lord, we ask, Lord, oh Father God, na patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, oh Father God. Lord, cleanse us before your sight, oh Panginoon. Lord, maraming salamat, oh Father God, sa araw na to, oh Father God. Lord, we desire, oh Father God, for your anointing, oh God, in this place, oh God. Surround this place, oh Father God, with your holy presence, Panginoon. Oh yes, oh Father God. Lord, bless our service today, oh Father God. Oh hallelujah, Jesus, oh Father God. Lord, sa mga nanonood, Panginoon, at sa mga anak mo, Panginoon, na naririto, Panginoon. Lord, we declare, oh Father God, na hindi matatapos ang service na ito, Panginoon, na hindi nare-receive ang kanilang portion, Panginoon. And Lord, sa iyong anak, oh Father God, na maghahayag ng iyong salita, oh Father God. Bless him, oh Father God. Lord, hide him, oh Father God, under the shadow of your wings, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus, Lord. Ikaw nga po manguna, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga na, kung wala ka po, Lord God, wala po sa isa ang aming ginagawa, Panginoon. Oh yes, oh Father God, sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, Panginoon. Lord, we love you, Father God. We love you, Panginoon. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Patuloy po tayong magpupuri. Hallelujah. Patuloy tayong magse-celebrate for our God is good. Amen. Amen. Yes, Lord. We will sing yes, Lord. Yes, oh God. Let's trade our sorrows. Let's trade our sickness. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, trading my pain. I'm trading my pain. Lay it all down. I'm laying them down for the joy of the Lord. Sing yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Amen. Ito pong awitin natin na to, meron po itong step eh. Pag sinabi po natin, yes, Lord, pwede po ba natin gawin ganito? Yes, Lord, parang sumasaludo ka sa Panginoon. Parang sasabihin mo sa Panginoon, yes, Lord, I will do what you want in our lives. Amen? Sabihin po natin, yes, Lord, and then yes, yes, Lord. Amen? Sige po, tayo pong lahat. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Once again, I'm trading my sorrows. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. And now we did not be yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond a curse, for His promise will endure. That His joy is gonna be my strength. For the sorrow may last for the night, His joy comes with the morning. I'm trading my sorrow.
trading my shame. Lay it all down, I'm laying them down for the joy of the Lord. Trade a sickness, I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, church, we will sing yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. We will sing yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Give it all to you, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Oh, come on, church, give your best praise, sing yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. La 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 la. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Give it all to you. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. We will obey you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Lord, amen. Last time we will sing yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Oh, yes, Lord. Lord, hallelujah. We give it all to you, Jesus. Amen, Lord. For you are good. You are awesome. Amen. God is good. And all the time, God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Awitin natin. Ang ating Diyos ay mabuti. Come on, let's clap our hands for the Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, sing, Lord, you are good. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, people from every nation and tongue, say, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh, shout you again. You are good. You are good and your mercy endureth forever. You are so good, Jesus. You are good and your mercy endureth forever. We will sing, Lord, you are good.
Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. So people in every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation. Come on, let's worship. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Lord, we worship you. We worship you. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Shout, you are good. You are good. We will declare you are good. You are good all the time. Say, all the time. You are good. You are good all the time. All the time. All the time. All the time. You are good. You are good. You are good. You are good. Say, all the time. All the time. You are good. Sing it louder. You are good all the time. All the time. All the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, yes, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, sing, Lord, you are so good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, people from every nation and tongue, from generation to generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Say, we worship you, Lord. We worship you. Sing hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. Sing, for who you are. For who you are. You are good. Oh, yes, Lord. You are so good. We worship your name. Glory, glory to the name of Jesus. We deserve our praise. We worship you. Glorify your name. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for your presence. We worship you. Glorify your name. Yes, Lord. Lord, tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya kami, O Diyos, ay narito to give you thanks, to give worship, to offer our lives, Panginoon. Dahil napakabuti mo, O Diyos. We are here to obey your word. We are here to do your will, Panginoon, para sa aming mga buhay. We are your servant, O Diyos. Give us a heart, ang puso, Panginoon, na handang sumunod sa mga gusto mong gawin para sa aming buhay, O Diyos. Lord, as we worship you this morning, you see the depths of our hearts, Panginoon. Nakikita mo aming mga puso, O Diyos, na handang ibigay ang pinaka-the best na papuri at pagsamba sa iyo. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways.
entering into your presence to behold you face to face. Sing God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you, I'll follow you. We'll follow you, Jesus. Standing in awe of your grace, setting my feet in your way, into your presence, entering into your presence, to behold your face to face. Sing God of all heaven and earth, God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me.
found a strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life to you to be a vessel. Sabihin natin sa Panginoon, That your will be done for me. That your will be not my will, for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus, my Lord. Into your arms, Lord. Into your arms I am secure. All of my life, overflowing grace compares in my heart. found a strength and hope. I found a strength in hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life to you to be a vessel of your truth. Let your will be done. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus, my Lord. Lord, I will give my life to you. Over your life. Let your will be done for me in all of my days. I will follow you. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus, my Lord. Lord, I will always follow you. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus, my Lord. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty.
Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy, holy are you, Lord. Oh, our God is the Holy God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Yes, oh God, our God is a holy God. Nothing is to be compared with you, Lord. Thank you, Lord, for choosing us. Thank you, Lord. We are here, Lord, honoring your name, worshiping your name, Lord. Oh, thank you, Lord, for your holiness that is covering in this place. Thank you, Lord, for your glory, for your presence. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, sambahin natin ang Diyos. Damayin natin ang kabanalan ng Diyos. For He is worthy, worthy is the Lamb of God. Oh, ralabayanda, hallelujah. Oh, yes, oh Lord. You are holy, 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 oh God. Hallelujah, hallelujah. Our God is a holy God. Holy, holy are you, Lord. Hallelujah. The Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Pwede ba natin itaas ang dalawang kamay natin sa Diyos? Ihayag natin that our God is a holy God. Oh, You are holy. yes, Lord, you are holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. 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 You are holy. Amen, 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 amen. Hallelujah. Palapakan natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Diyos sa kanyang kabanalan, sa kanyang katwiran. Oh, yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father God, we bow our hearts before you. Hindi kami karapat-dapat humarap sa iyong trono, Panginoon. Subalit dahil sa iyong mayamang biyaya at pag-ibig sa amin, kami naririto nakakatayo sa iyong harapan. Salamat sa damit ng katwiran. Salamat sa kabanalan. Salamat po, O Diyos, patuloy ka nagpapakilala sa amin.
Patuloy ka nagpapakahayag sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. O Diyos, salamat, pahira mo ng langis ang labi ng iyong lingkod. Masabi ko lamang ang mga dapat sabihin at patuloy ng mga anak mo, O Diyos, maging ang mga nasa kanilang tahanan na ngayon po ay nakasubaybay sa amin pong live streaming na ito. O God, katagpuin mo ang kanilang pangangailangan. Ipadama mo sa kanilang iyong yakap ng pag-ibig, ng iyong kalinga. Salamat Lord, muli po sa namin iniaalay ang aming Sunday worship na ito. Ikaw lamang ang maitaas, Panginoong Sus, kaming lahat ang maibaba. We give you honor, we give you praise and glory, Father God. In Jesus' name this we pray. Amen. Bigyan natin na malakas na palakpak po ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Sige, maupo na po ang bawat isa. Amen. Yung ating pastor ng Paranaque at Sagana dito sa harapan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Nadama po ba natin ang kabanalan ng Diyos ngayong umaga? Amen. Narito ang presensya ng Diyos, kasama natin ang Panginoon. Ang presensya ng Diyos kanina pa po kumikilo sa ating kalagitnaan. Ganon din po sa kanila mga tahanan. I believe that the Spirit of the Lord is moving in your place wherever you are. And thank God for the successful ng amin pong 2 days and 3 days and 2 nights, no? 2 nights and 2 days. 1.5 day, yan, no? Nagkaroon po ng intensive training course seminar ang ating mga pastors, ang ating mga future pastor leaders doon po sa Kanaan Retreat Area sa Santa Maria, Laguna. At praise God sa kanyang kapangyarihan na dumaloy po sa gawain na yon at na-empower ng presensya ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos ang kanyang mga lingkod. No? So to God be the glory. Salamat sa buhay ng ating kamanggagawa, Bishop Jimmy Evangelista. At naturuan ang ating mga kapastoran sapagkat ang gift na kaloob ng Diyos sa kanya ay isang guro, isang teacher. No? Amen. So ngayon pong umagang ito, tayo po ay nasa huling linggo na ng Hunyo. Tama po, no? Last Sunday ng June. At next week, first Sunday na ng July, and then second week, July 11, idaraos na natin ang ating isang dekada ng kabutihan at kadakilaan ng Diyos dito po sa ministeryo na galing sa Panginoon na ipinagkaloob niyo po sa akin, 10 taon na nakalilipas, ang Jesus Be Lifted Up Church. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen, amen. At ang ating pong guest speaker sa araw na yun ng linggo ay ang City Councilor ng City of Bacoor, Pastor Mike Bautista, na kaibigan po natin na napaka-humble din na tao at malalim sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. So kaya po makakasama natin ang mga kapatiran sa Paranaque, sa Sagana, no, bagamat ang Mindoro at Pangasinan ay hindi natin makakasama dahil sabay po yung Sunday. Ano? So kaya all things work together for good. Amen. So buksan natin na ating mga Bible. Dadako po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa Romans chapter 8, verse 28 and 29. Yan. Romans chapter 8, verse 28 to 29. Ayan. Meron ba tayong first timer o Christian na nakakadalo sa ibang church tapos ngayon ay nakadalo rito? No? Meron ba? Taas ang kamay. Ayan. Oh, meron tayong mga 4 na mga kabataan pa. No? Ha? Amen. Hindi isa aksidente kung bakit kayo naririto. Ito ay plano ng Diyos sa buhay niyo. Dinala niya kayo dito dahil may purpose ang Panginoon. At ito nga ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. No? Kaya tayo naririto. Amen. Tumayo tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Amen. Sabay-sabay nating lahat basahin. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. 29. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son,
that he might be the firstborn among many brothers. Ang Diyos ang magpapala sa kanyang salita, maupo ng bawat isa. No? Ayon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, ito ang sulat niya sa mga mananampalataya sa Roma. No? Sabi niya, and we know, at alam natin na sa lahat ng bagay, no? Sa lahat daw ng bagay, gumagawa ang Diyos ng mabuti. No? All things work together for good to them that love God. Ang Diyos ay gumagawa o nagkakalakip-lakip ang lahat ng bagay sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa Diyos. Nagmamahal ba tayo sa Diyos? Amen? So lahat daw ng bagay ay nagkakalakip-lakip. Yung mga bagay na nagaganap, nangyayari, nagkakalakip-lakip yan sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa Diyos, sa ikabubuti. To them who are called, sa kanila mga tinawag, ayon sa panukala ng Diyos, ayon sa purpose ni Lord, ayon sa layunin ng Diyos. No, lahat ng bagay ay nangyayari sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos at sa lahat ng mga tinawag ng Diyos ayon sa kanyang purpose, sa kanyang layunin. At sa verse 29, alam na ng Diyos sa mulat-mula pa, no, kung sino ang sa kanya. At ito'y pinili na ng Diyos upang maging katulad ng kanyang anak. No? For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. No? Maging kawangis, maging katulad ng kanyang anak. Alam niya na kung sino yung sa kanya, upang siya, no, sa ngayon, ang anak ng Diyos, ang naging panganay sa lahat ng maraming mga anak. So kaya ang bawat isa sa atin ay naririto dahil nga sa dakilang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Our topic today is call for the great purpose. No? Call for the great purpose. Ang pagkakatawag para sa dakilang layunin. No? Bakit nga ba tayong lahat ay naririto? Bakit nga ba tayo ay galing ng probinsya, ang iba sa atin, galing ng norte, ng Visayas, no? Kung saan-saan tayo nagmula lahat. Pero lahat tayo pinagtipon-tipon ng Diyos sa lugar na ito because of God's divine purpose. Sabi natin, purpose. No? May layunin ng Diyos. So kailangan nating maintindihan, we should understand what really the purpose of God is. Maunawaan natin, ano ba talaga ang layunin ng Diyos sa buhay ko? Pag sinabing purpose, means the will of God. Purpose, the will of God, kalooban ng Diyos. No? The big tragedy in life is not death. Ang pinakamalaking trahedya sa buhay ng isang tao ay hindi yung mamatay siya o kamatayan niya. No? Ni yung sasabihin niyang wala akong pera, no? No honey, no money, no mommy. Hindi yung pinaka-big tragedy ng buhay ng tao. No? Kundi, but you don't know your purpose. Ang pinakamalaking trahedya sa buhay ng isang tao ay hindi yung wala siyang pera, wala siyang honey, wala siyang mommy, kundi yung hindi niya alam ang layunin niya kung bakit siya nabubuhay. No? Kaya ngayong umagang ito, ipaalam ng Diyos sa atin, ano nga ba talaga ang layunin ko sa buhay? Bakit ako nabubuhay? No? Ano ba ang purpose ko? Ako lang ba'y magtrabaho, umuwi ng bahay, kumain, matulog, magtrabaho, maghapon, umuwi ng bahay, matulog? Ganun na lamang ba? Hindi po. No? May purpose ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya when you do your purpose in life, kapag nagawa mo ang layunin mo sa buhay, kung bakit tayo nabubuhay ngayon, pag nagampanan na natin yan, meron kang joy. Sabi mo, joy. No? May kagalakan ka sa puso. Masaya ka, maligaya ka. Kahit malayo ang pinupuntahan mo, nagbibiyahe tayo ng 5 hours, masasakay tayo aeroplano, no? Saan man tayo dali ng Panginoon, sabi nung awit natin kanina, wherever you send me, I will go. No? Saan mo man ako dalhin, Panginoon, pupunta ako kasi yun yung purpose ni Lord. Sa isang taong totoong nagmamahal sa Diyos, walang malayo, walang malapit, no? Basta't may pagkakataon at nagbigay ang Diyos na opportunity na nagkaroon na ng kaluwagan sa pandemic na ito, ay humahayo at hindi natatakot. Dahil maraming tao ngayon sobrang takot sa buhay. No? Grabe at pinaghaharian na ng pangamba at ng lungkot at ng takot sa buhay kaya hindi makahayo. No? At kung minsan man hahayo ka pero may pipigil sa iyo, sisikiling ka at pahihintuin yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Kaya marami na disalign. No? Nawawala sa perfect purpose ng Panginoon. Kaya pagka nagampanan natin ang purpose natin sa buhay, praise God, you have peace with God.
Meron kang kapayapaan galing sa Diyos. Amen? No? Meron kang joy. Ikaw ay mapagpapala kahit ka nag-iisa. No? Nung araw ako, kahit ako nag-iisa, sinabi ko nga sa ating mga pastor doon sa Kanaan, noong mga 1983-84, alam ng wife ko yan, yung ninong namin na taga Santo Tomas sa Pasig, may owner yun na stainless. At pag hindi siya makakalakad, ako lang pupunta, alauna ng tanghali, dala ko yung trompa, tapos yung roto, nung mga panahon na yon, pupunta ako ng Sapampalay, Bulacan para sa gawain ng Panginoon. No? Ganun po, hindi ka natatakot, hindi ka nag-iisa dahil yun yung purpose ng Panginoon sa buhay mo. At nung mga panahon na yon, ang vision ko sa buhay ay magmisyon sa probinsya. No? Dahil ako, humayo ako at hindi ako yung taong i-stack mo sa isang lugar. No? Dahil ang heart ko ay meron akong vision to go where God wants me to go. Gusto ko na pumunta sa maraming kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan. Kaya when you do your purpose, plus you have a vision, plus you have a mission in life equals purpose. No? Yun yung purpose ng buhay natin. Kaya nga mahalaga na meron kang pangitain, hindi ka naka-steady sa isang lugar na ang pangarap mo, Lord, kung kalooban mo, one day, dali mo ko sa isang lugar para doon ay itayo ko ang kingdom mo at ipangaral ko ang salvation, kaligtasan sa mga tao, I'm willing and ready. No? Dahil kahit ka may vision, pagka mali ang timing, equals disaster yan. No? Wrong vision at the wrong time equals disaster. No? May kaguluhang nangyayari. Wrong vision at the right time, mistake. Pagkakamali. Pag mali ang vision at tama naman ang oras, no? Pero mistake po yung pagkakamali. Una, wrong vision at the wrong time, disaster. May vision nga pero hindi time. Disaster po yan. Wrong vision, mali ang pangitain, na sa tama namang oras, mistake naman, pagkakamali. Wrong vision at the wrong time. Maling pangitain sa maling oras, blunder ang resulta. No? Pagkakasala. But right vision at the right time equals success. Blessing. Right vision, get the right results. Magkakaroon ka ng magandang resulta kasi tamang oras, tamang panahon ang kaloob ng Diyos. No? So kaya nga, sa purpose ng Panginoon, napakahalaga na kapag meron kang vision, siguradong may provision. No? May provision si Lord. No? Yung ating pinakita ni Lord sa akin, nadidelay siya dahil sa sitwasyon ng mundo. No? Ilang beses na kami nag-attempt nila Ate Bea ng ating mga kasama, no? Pero dahil sa sitwasyon sa Pangasinan. No? So, kaya nga, plan ni Lord, marahil talagang yung aking partner sa buhay, na simula pa na nagbigay ng aming 4 na anak, ang siyang naisiguro ni Lord na makasama ko na sa paggayo. Amen. No? Andiyan ba tayo? Amen? Upang talagang magawa natin yung purpose ng Panginoon sa buhay. No? So the reason why God is calling us is to do our purpose in life. Ito ang dahilan kung bakit nga ba tayong lahat tinawag ng Diyos sa buhay na ito. Para magawa natin talaga yung layunin ng Diyos. No? What is our concrete purpose to God? Ano ba talaga yung konkretong layunin natin sa Diyos? No? Number one concrete purpose to God, number one is to be Christ-likeness. Maging katulad ni Kristo. No? Anong sabi ng verse 29? For those God foreknew, He predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. No? Na tayo maging katulad ng Kanyang anak na si Jesus, na sa taong mga nagmamalat umiibig sa Diyos. No? Ayon sa ikabubuti ng Panginoon, lahat ng bagay ay nangyayari. At itong layunin ng Panginoon sa Kanyang mga anak ay maging katulad tayo ni Kristo. Ano ba ang katangian ng Panginoon? Ang Panginoon kahit binabato, pinagsalita na masakit, tinakwil, tinuya, sinaktan, ano man ang ginawa sa Panginoon, hindi siya naimik. No? Hindi siya naimik. Ang ating Panginoon nung nasa lupa, wala siyang ginagawa kundi ang gawin lamang ang kalooban ng Ama.
Kaya nga, nung siya'y nabubuhay sa lupa, ito ang ginagawa ng Panginoon. Humahayo, pinupunta ng mga may sakit, pumupunta sa mga barangay, sa mga syudad, sa mga sinagoga, at ang layunin niya ay ang gawin ang ipinapagawa ng Ama sa Kanya. At ang glory ng Diyos ay sumasa Kanya. Kaya nga maging si Adan at si Eva, nung nabubuhay sila sa Garden of Eden, no, they were covered by the glory of God. Cover sila ng glory ni Lord. No? Nabubuhay sila ng tama at matuwid sa harapan ng Diyos. Kasama nila ang Panginoon. Pero nung sila ay mahulog sa pagkakasala, ano ang nangyari? Yung covering ng Diyos, yung glory na wala. No? Kaya pag ang isang tao sobrang stress sa buhay, sobra ka na pressure, minsan nawawala yung glory. No? Natatakpan ka ng sobrang pressure ng pag-iisip sa buhay, parang hindi ka na yung dating ikaw dahil nga nawala yung glory. No? Dahil na disalign si Eva at si Adam. No? The glory of God was broken and they become corrupted ang tao nung panahon na yun. No? Kaya nga nung ang tao'y mahulog sa pagkakasala, sobrang ang tao'y nagpakasama sa harapan ng Diyos. Na-disalign ang tao sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, ang bawat hakbang na gawin ng tao, anumang lakad ang kanyang gawin, pag siya'y nalayo sa kalooban ng Diyos, parang yung kwento ni Bishop Jimmy, no? Sabi niya, nagturo siya sa, baka Sunday service, no? Yung pagkakabutones niya ng polo, pag nasimulan mo ng mali, no, itong unang butones, dito mo na ilagay sa pangalawa, magiging ganyan na itsura. No? Naisuot niya, hindi niya alam. Siyempre, yung dulo noon, hindi rin pantay. No? Nagtuturo na yata siya ng Sunday service o sa gawain. No? So, kaya sabi niya, break muna dahil nasa niya sang pastora. No? Ayun, naitama naman. So, anumang pagkakamali, pwedeng itama iyan. Amen po ba? No? Na itatama po iyan. So kaya nga, ang ating Panginoon, no, tayong lahat dito na mula sa dilim, hinango ng Diyos, dinala sa liwanag. Dati tayo pong lahat, nasa dilim tayo eh. Baluktot ang takbo ng isip at buhay natin. Wala tayo, disalign tayo. But thank God, no? Colossians 1:13, Jesus our God, He hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. No? Niligtas tayo ng Panginoon, hinango tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat, no, sa kaharian ng kanyang anak na si Jesus. No? Kaya tayo naririto ngayon, dati nasa dilim tayo, nandun tayo sa kasalanan. Wala tayong pakialam, patuloy tayo sa paggawa ng kasamaan, corrupt ang isip at puso natin. But thank God, hinango tayo ng Diyos sa ganung uri ng buhay. At ngayon, eto na tayo, patuloy na binabago ng Diyos mula loob palabas. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. So, praise God. No? Ito yung called for the great purpose. Itong pagkakatawag ng Diyos sa atin para sa kanyang dakilang layunin na maging kawangis, maging katulad ng kanyang anak na si Jesus. No? Ang ating Panginoon. No, ang karakter ng Panginoon ay napakarami. He is so generous. No? Siya ay bukal ang kalooban niyang, inialay ang kanyang buhay. Siya ay nagpakumbaba bagamat Diyos. Siya ay naging alipin, naging servant, no? Naging masunurin. Lahat na magagandang katangian nasa Panginoon. Kaya nga, sabi roon, gusto ni Lord na maging katulad niya tayo. No? Na habang tayo naririto, makita sa atin ang katangian ng Diyos. No? Kaya nga ang isang taong, sabi roon, lahat daw ng bagay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa Diyos ayon sa tinawag sa kanyang layunin, sa kanyang panukala. So number 2, no, call for the greatness of God, call for the great purpose of God is to have fellowship with Him. No? Ito ang concrete purpose ng Panginoon, no, na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng fellowship, makipag-ugnayan, makipag-fellowship sa Panginoon. Kaya alam nyo, mahalaga yung fellowship eh. No, kahit sa mga pastor, sa mga bishop, no man is an island. We need each other. Kailangan merong fellowship na ginagawa tayo dahil pag ikaw ay laging nag-iisa at wala kang kausap, malaki ang tendency na ang kaaway ko ano-ano ibulong sa isipan mo, sa puso mo. No? Pag wala kang naririlisan ng iyong problema at kinimkim mo, itinago mo, no? Magkakaroon ng malaking epekto sa buhay mo, sa puso mo at isipan mo, yung itinatago mong malaking suliranin. Kaya mahalaga na kapag meron kang mga mother, merong fellowship, no, once in a while o once a month,
no? O once a week, nagkakaroon kayo ng releasing your difficulties and trouble in life, nare-release ka, nagkakaroon ka ng kagaangan ng puso pagka meron kang ka-fellowship, no? Ka-fellowship na magpapalakas sa iyo, uunawa sa iyo at magpapatibay ng iyong faith. Pero kung ka-fellowship mo, tatapunan ka lamang ng mga basura at mga pangit, no? At tinanggap mo ng tinanggap, magiging waste can ka, magiging basurahan ka. Maganda na ang ka-fellowship mo ay pinapayuhan ka ng ikalalakas mo, ikatitibay mo, no? Magandang ka-fellowship yung mga katulad mo na babad sa prayer na iaangat ang pananampalataya mo. Dahil kapag ang ka-fellowship mo, kausap mong lagi, puro negative ang isip, puro negatibong lumalabas sa bibig, ibig sabihin, pangit ang laman ng puso niya. Kasi ang lumalabas sa bibig, puro pangit, negative, discouragement. Walang nakikita kundi pangit, pangit. Kaya nga sabi ko minsan, there are 3 kinds of people inside the church. No? Number 1, na isang klase ng tao sa church, those people who are looking what is negative in the church. Wala na nakita kundi yung pangit, negative. No? Yun na lang ang tinitignan niya. Wala na siyang nakitang mabuti at maganda. No? Pangalawa, those people who are looking, no, mga taong ang nakikita ay yung kasiraan, no, ng church, pangit. No? Yun na lang ang nakikita niya, hindi lang negative, kundi puro pangit. Yun na lang ang nakikita niya. Wala ka na makikita sa kanya at marinig na encouragement na siya'y na-bless na tuwa. Pangatlo, those people who are always looking how to be a part and help doon sa church. Paano siya magiging bahagi, makakatulong, makakasuporta. No? May mga tao kasi lanang nakita kundi puro fault finder. No? Nakikitang lagi, mali, pangit. Pero may mga taong nag-iisip, ano kaya ang gagawin ko dito? No? Mapaganda yung kurtina, yung aming sound, yung aming light, yung stage. Yan, Lord, gusto kong makasupport sa ministry po. Gusto kong makapagbigay ng ganitong tithes. Lord, i-bless mo po ako para makahelp naman. Yan, no? So ito yung pangatlong klase ng tao na may puso na makasuporta, makatulong sa church. No? So kaya nga, mga kapatid, mga magulang, ito ang great purpose ni Lord kung bakit tayo naririto is to have fellowship with Him. No? Mahalaga yung everyday in life natin, nakikipag-ugnayan tayo sa Diyos. Ano ang sabi ng 1 Corinthians 1:9? God is faithful. Ang Diyos ay tapat, by whom ye were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Ang Diyos daw ay tapat na siyang tumawag sa atin upang makipag-fellowship tayo sa kanyang anak na si Jesucristo, makipag-ugnayan. Kaya pag may fellowship ka kay Lord, everyday sa buhay mo, naka-inline ka, no? Nasa tama ka. No? Pag mayroong dumating na negative at pangit, hindi mo siya basta acceptin kasi meron tayong intimacy with God, meron tayong malalim na relasyon sa Diyos. No? Nandun tayo sa right path. Kaya the first highest calling of God is just to be in fellowship with Him. No? Makipag-fellowship sa Kanya, makipag-communion. Kaya napakahalaga sa daily life natin, we have fellowship with Jesus. No? Meron tayong kaugnayan sa Kanya, nakikipag-usap tayo sa Kanya. Kaya nga, pag nalaman natin kung ano talaga ang gusto nating gawin sa buhay na ito, sa araw-araw nating buhay, no? He wants you to sit and talk Him privately para magawa natin yung talagang kalooban ng Diyos sa araw-araw. Maupo ka. No? Sa kwarto mo, sa room, saan ka man naroon, at kausapin siya. No? Talk to Him privately. Ikaw lamang at ang Diyos. I-open natin sa Kanya, Lord, ito ang tinataha ko ngayon. Lord, ito ang suliranin. Ito ang problema. Lord, ito ang pangangailangan. Lord, ikaw na magbigay sa akin ng tamang direksyon kung anong nararapat. Dahil pag nagkamali tayo sa ating desisyon, no, it creates trouble. No? Kaya nga, ito po yung tawag ng Panginoon sa atin, yung purpose ng Diyos kung bakit niya tayo tinawag at pinili ang bawat isa sa atin is to have fellowship with our Lord Jesus Christ. He wants you to listen. Gusto niya na lagi tayo nakikinig sa Kanya. Hindi lamang tayo salita ng salita. Kasi si Lord nangungusap po yan eh. Through His Word. Kaya mahalaga na marami tayong alam na salita ng Diyos. No? Pag ang salita ng Diyos nasa puso natin, yan yung mag-i-speak sa atin. Yung mga nagrema.
no? The written word, logos. At pag may mga nagrema sa puso natin, no? Kaya nga binigay ni Lord sa akin kanina kahit nung isang araw, 2 Chronicles 15:7, sabi roon, be strong, no? Never give up, no? Let not your hands be weak, for your work shall be rewarded. May gantimpala, may reward yung mga ginagawa natin kay Lord, no? Amen ba? Lahat ng pagpapagal, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, may reward yan. So makinig tayo sa Kanya. He wants you to draw near to Him. Nais niya na lumapit ka sa Kanya. No? Draw near to God and He will draw near to you. No? Lumapit tayo sa Diyos at lalapit siya sa atin. He wants you to talk with Him. Nais niya na makipag-usap ka sa Kanya. Kausapin natin siya. Parang yung mag-aama, mag-iina, no? O yung mag-aasawa, no? Madalas nagkakausap. No? He wants you to partake His divine nature. Nais niya na makibahagi tayo sa Kanyang divine nature. No? Anong nature ng Panginoon? Ang nature ng Diyos, He is holy. No? No? Banal ang Diyos, kaya ngayon inaawit natin kanina. Kaya sa panahong tayo ay nanghihina, ikaw ay nakakaranas ng spiritual dryness, no? It's because you are out of your purpose. Pag ang tao, wala na ang 100% na tiwala sa Diyos, na wala na ang focus sa Panginoon, nakakaroon na sa kanya ng spiritual dryness, ito ay ang dahilan na wala na talaga siya sa purpose ng buhay niya kay Lord. No? Na out of line na siya, na out of focus, na out of your mind. Wala ka na sa iyong tamang isipan, bagamat kahit magaling, matalino, mahusay ang isang tao, pag siya'y na-disalign, no? Ang tawag natin doon na wala sa hulog. Wala na kasing puwang ang salita ng Diyos, ang mga promise ni Lord. Kaya nga sabi ni Apostle Carillo, when you forget the Word of God, you forget God. Tama naman, bakit? Dahil ang Diyos at ang salita niya, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Kaya kailangan, anuman ang sitwasyon ng mundo at ng kapaligiran, ang salita ng Diyos pa rin ang tayuan natin. Huwag na huwag ito mawawala sa puso natin. Dahil ito at ang Panginoon, iisa, hindi siya pwedeng maghiwalay. Kaya pag tumayo tayo sa mga promises ni Lord, praise God. No? Yan ang magpapalakas sa atin. Yan ang magpapatibay sa atin. Kaya nga, wag na wag tayong bibitaw at lalayo sa salita ng Diyos. No? Kaya sabi mo sa katabi mo, tell to your neighbor, no? Ikaw ba yon? No? Sabi mo, ikaw ba yon? No? Ibig sabihin, wag kang bibitaw sa salita ng Diyos. No? Kumapit ka sa salita ng Diyos. No? Umayos ka na. No? Kailangan tayong umayos. Ilagay natin ang sarili natin. No? Ang maging foundation natin is no other than the Word of God. Dahil pag hindi tayo naging founded sa Word of God, you are out of the center of God's will. Malalayo ka sa sentro ng kalooban ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, dito lamang natin malalaman ang tunay na kalooban ng Diyos sa buhay natin, sa salita niya. No? Hindi tayo nito ililigaw. So we are called to be in fellowship with Jesus. No? Fellowship with Jesus. Ito yung first highest calling ni Lord. Yung daily life natin, kahit ka nasa sasakyan, sa trabaho, sa opisina, sa palengke, sa bukid, pag merong time, no? Kahit konting oras, kausapin natin si Lord at nandyan siya. Mangungusap siya sa iyo through the word na nasa puso natin. Amen po ba? No? Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. Yan po yung pangalawa. Pangatlo, no? Pangatlo, ng purpose ng Panginoon sa buhay natin, ano man ang ministering ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, sa music man, sa prayer, sa finance, ito ang nais ng Diyos, no, is to preach the gospel of Christ. Ipangaral ang gospel ni Kristo. No? Dahil siya mismo nung pinadala sa lupa ng ating amang nasa langit, ito rin yung kanyang purpose kung bakit siya sinugo ng Ama. Nung pinababa siya sa lupa. Luke 4:43. Ano ang sabi rito? And he said unto them, sabi ni Jesus sa kanila, I must preach the kingdom of God to the cities also. For therefore am I sent. Kaya nga raw siya sinugo para ipangaral, no, ang kingdom ni Lord. No? To preach the gospel, to preach the kingdom of God. Kaya sabi ni Jesus, I preach the gospel of the kingdom, for this is my purpose. Kaya ang bawat isa sa atin, no, ito yung purpose ni Lord, lahat tayo makapag-share. No?
lahat tayo makapagbahagi ng salita ng Diyos. Huwag tayong matatakot, huwag tayong mahiya. Dahil tayo naman ay empower ng Holy Spirit. Kung sa sarili natin, hindi natin kaya, takot tayo, mahina tayo. But the Holy Spirit is there to give you ability, to give you strength, no, to give you the spirit of boldness and courage para makapag-share. Amen po ba? No? Handa ba tayong tumugon sa nais ng Panginoon? Amen? Amen? Batiin lang lamang tayo pong lahat. Amen? No? Upang mga tao ay maging heavenly citizen. Hindi lamang earthly citizen, kundi heavenly citizen. No? Dahil pag hindi sila naging heavenly citizen, magiging hell citizen sila isang araw. No, mapupunta sila sa hell. No? Dahil walang nangaral sa kanila, walang nag-share sa kanila ng gospel of the kingdom. No? Kaya nga si John the Baptist, no? Pinili din siya ng Panginoon. Ipinangaral niya na ang tao'y magsisi ng kasalanan. Inihahanda niya ang pagdating ng Messiah. Matthew chapter 3 verse 1. Sabi rito, in those days, John the Baptist came. Dumating si John the Baptist preaching in the desert of Judea. Sa Judea, sa disyerto ng Judea, nangaral siya. No? Sabi roon, and say in verse 2, repent, for the kingdom of heaven is near. Sabi niya sa mga tao, magsisi kayo sapagkat ang paghahari ng Diyos o ang kaharian ng Diyos ay malapit na. No? Narito na ang paghahari ng Diyos. So si John the Baptist, he is the foreigner. Siya yung naghahanda ng pagdating ng Panginoon. No? Kaya tayo sa pangangaral natin ng salita ng Diyos, nire-ready din natin ang tao para pag dumating ang Panginoon sa rapture, masave ang mga tao. Maligtas sa mga tao. So God is looking an ordinary people to do extraordinary things. Naghahanap ang Diyos ng mga ordinaryong tao para gawin ang mga extraordinaryong bagay. No? Tayo po sa tingin ng tao, ng mundo, mga ordinaryo lang tayo eh. Di ba marami sa atin, kahit ako hindi man ako nakatapos ng koleyo, no, yung iba hindi nakatapos ng elementary, ng high school, pero yun ang ginagamit ng Diyos, mightily, para mapahiya yung mga matataas at magagaling. No? Amen? 1 Corinthians 1:27, God had chosen the foolish things of the world to confound the wise. Pinipili ng Diyos ang sa tingin ng mundo ay mga mangmang at walang alam. No? God had chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Pinili daw yung mahihina para mapahiya yung malalakas. Kaya ang Lord ginagamit niya, no, yung sa tingin ng mundo'y walang alam para mapahiya yung magagaling at malalakas. Kaya humihirang si Lord ang mga ordinaryong tao. No? At isa tayo doon. Amen po ba? Isa tayo doon sa ordinaryong tao. Hindi naman tayo kilala, hindi tayo sikat. No? Pero praise God, may pinagagawa si Lord sa atin na extraordinary things. No? Magugulat ka na lamang, no, na ikaw ay hahayo, mangangaral sa mga tao. Isang araw makikinig sa iyo mga taong mga tatalino at magagaling. Bakit? Dahil pinili ka ng Diyos, hindi ng tao. Amen? Ang Diyos ang pumili sa atin. Kaya si John the Baptist, siya ay isang tao na hindi naman sikat nung panahon na yun. No? Pero ginamit siya ni Lord. No? Siya yung naghahanda ng pagdating ng Panginoon. He prepared the coming of the Messiah, the King of heaven and earth, our Savior, our Lord Jesus Christ. Kaya from that time, Jesus began to preach and to say, repent. Maging si Jesus, nung narito sa lupa, sabi niya, Matthew 4:17, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Yun din ang preaching niya. Magsisi ang tao dahil ang kaharian ng Diyos ay narito na. No? So ito rin ang purpose ni Lord kung bakit niya tayo pinili. We are called to teach, to preach, to win souls. No? Yan ang purpose ni Lord. Hindi lamang tayo, no? Hindi lamang sabihin mo na, ay, nasa music ako, hindi ako magso-soul win. Ay, nasa prayer ako, prayer lang mga ako, hindi ako magso-soul win. No. Lahat tayo ay tinawag at pinili ng Diyos para mag-soul win. Amen ba? No? Kailangan meron tayong madalang kaluluwa kay Lord. Proverbs 10:30, he that winneth soul is wise. Gusto mo maging matalino, maging marunong, no? Kaysa sa mga engineer, doctor, no? Mag-win tayo ng soul, sabi ng Bible. He that winneth soul is wise.
matalino, magaling, marunong ang nagwiwi ng kaluluwa. Dahil ang isang kaluluwa kay Lord, napakahalaga po niyan. No? Si Paul sabi niya sa 2 Timothy 1:11, whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles. Hinirang daw siyang isang mangangaral at apostol at guro sa mga Hentil. No, hinirang si Pablo. So tayo rin po, no, ikaw ay hinirang ng Diyos, pinili ng Panginoon para mangaral, magturo, no, sa mga Hentil, sa mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon. So ito ang call for the great purpose ni Lord sa atin. Pang-apat, no? Call for the great purpose, the concrete purpose of God is to live a holy life. To live a holy life. No? Dahil holy si God, banal po ang Diyos natin. No? 1 Timothy o 1 Thessalonians 4:7. 1 Thessalonians 4:7, sabi roon, for God hath not called us unto holiness, for God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. Hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan. No? Kundi tinawag tayo ng Diyos para sa kabanalan. Sabi natin, holiness. No? Sabi nung awit natin, you are holy, holy. No? Our Lord God Almighty. No? Ang Diyos ay banal, ang langit ay banal. Walang alak dyan, walang sigarilyo dyan. No? Walang sugal dyan. Walang nagmumura dyan. No? Walang inggitan dyan, walang galit dyan at puot. No? Walang dimisyon dyan. Sa kaharian ng Diyos ay puro pagmamahal. Amen? Kaya tayo naririto ay itong kalooban ng Diyos, ang purpose ng Panginoon, mabuhay tayo ng may kabanalan. Lumayo tayo sa lahat ng uri, ng kasalanan, ng kasamaan ng mundong ito. Matthew 5:8. No? Pursue to live a holy life. Ipurso natin na mabuhay tayo ng may kabanalan. Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mapalad ang taong may malinis na puso. Bakit? Makikita niya ang Diyos. Kasi pag marumi ang puso ng tao, ang laman ng puso ng tao, puro galit, poot, sama ng loob, inggit, no? Wala ang katuwiran at kabanalan ng Diyos, wala ang pag-ibig. No? Hindi makikita ang Diyos kasi ang Diyos banal, matuwid, malinis. No? Because our God is holy. Banal ang Diyos natin. Hebrew 12:14. Anong sabi ng Hebrew 12:14? Follow peace with all men. Makipagbuhay ka sa lahat ng tao ng may kapayapaan. And holiness at may kabanalan. Without it which no man see the Lord. Hindi makikita ng tao ang Diyos, which no man shall see the Lord, pag wala kang kabanalan. No? Kaya maraming tao sa mundong ito, kahit marami pong simbahan ngayon, nawawala na yung holiness. No? Nawawala na ang kabanalan. May mga churches ngayon na papasok ng immorality, no? Adultery. No? Papasok ng rebellion yung loob ng church, nagugulo, nag-aaway-away sila. But thank God, dito sa atin, wala nun. Amen? Amen? Dito ay nagmamahalan, nagkakaisa, nagpapatawaran kung may mga pangyayaring hindi tama o hindi maganda sa nakaraan. Dahil sa kaharian ng Diyos, ganun. Ang kaharian ng Diyos, full of love. No? Full of love, full of unity, full of praises and worship kay Lord. No? Kaya nga yung prayer na sabi, Thy kingdom come, Thy will be done here on earth as it is in heaven. Sumaamin ang kaharian mo, yung paghahari mo sa langit, dito sa lupa, para dyan sa langit. Kaya ano ba meron sa langit? Pagmamahalan, pagkakaisa, pag-ibig, no? Pagbibigayan, ganun po sa kaharian ng Diyos. Kaya dito pa lamang sa lupa, nandun na ginagawa na natin, higit sa lahat yung holiness ni God. Our God is holy. No? Amen ba? God is a God of order. Nasa ayos ang Diyos natin. Lastly, the concrete purpose of God called us for the great purpose is to obey God, not to disobey. Sundin ang Diyos at hindi sumuway sa Diyos. No? Nagbigay ang Diyos sa mga Israelita ng dalawang bagay. Sabi ng Deuteronomy 11, 26, 27, 28. Behold, I set before you this day, sabi ni Lord, a blessing and a curse.
Nagtatalaga daw si Lord ng pagpapala at sumpa sa mga Israelita. Nung panahon na yun, pagpapala at sumpa. 27, a blessing, pagpapala, if, may kondisyon. If you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day, pagpapala kung susundin ninyo ang inyong Panginoong Diyos, ang kanyang kautusan na iniutos ko sa inyo, blessing daw ang kasunod ng pagsunod sa kautusan ng Panginoon Diyos. 28, and a curse, sumpa, if ye will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods, which ye have not known. Pag ang mga Israelita raw hindi sumunod sa Panginoon Diyos, at sila'y sumamba sa ibang Diyos nung panahon na yon, no? Ito'y patungkol sa pagsunod sa Diyos at pagsuway sa Diyos, sa hindi pagtalima sa Panginoon sa kanyang kautusan, sumpa daw ang darating sa mga taong tatalikod sa tunay na ipinag-uutos ng Lord. No? Kapag tayo sumunod sa kanyang kalooban, sa kanyang perfect will, blessing ang kasunod, hindi curse. Pero sa mga susuway, ano ang sabi? Sumpa ang darating. Kita natin si Jonah. Alam natin ang kasaysayan ni Jonah, di ba? Tinawag siya ni Lord. Anong sabi? Jonah chapter 1 verse 1 to 3. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Dumating ang salita ng Panginoon kay Jonah na anak ni Amittai. Sabi ni Lord, nagsalita si Lord sa kanya, ito ang word ni God. Go to the great city of Nineveh. Pumunta ka sa great city ng Nineveh. And preach against it. Mangaral ka laban dito. Anong ipangangaral niya? Kasi nga, ang mga tao doon, wickedness. Nabubuhay na sa kasamaan sa harapan ni Lord. Verse 3, anong ginawa ni Jonah? But Jonah ran away from the Lord. Tumakas siya sa Panginoon and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for the port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Tinakasan niya si Lord. May pinagagawa si Lord sa kanya. Ready na ang lahat, planado na. No? Nakagagampanan na lamang. Pero ang ginawa ni Jonah, tumakas siya. No? Siguro may bumulong sa kanya. Nako, kasi naisip niya, magbabago isip ni Lord eh. No? Ayokong sumunod sa Panginoon. He ran away from God. No? So Jonah ran away from God's calling. And because of his disobedience, people around him experience suffering. No? Nakaapekto sa mga tao yung hindi niya pagsunod. Di ba? Sumakay siya sa bangka. Imbis na pupunta ng pinapupunta siya sa Nineveh, pumunta siya ng Tarsis. Ano nangyari nung nasa barko siya? Yun, nagpadala si Lord ng bagyo. Consequences ang inabot niya, suffering, pati na yung mga tao sa paligid niya, dahil sa hindi niya pagsunod talaga, 100% sa ipinapagawa ng Diyos sa kanya. No? Nagdesisyon siya. Ready na, nakaplano na ang magagandang ipagagawa ng Panginoon sa kanya. But because of his disobedience, the perfect will of God, no? Nadamay ang nasa paligid niya. No? Sabihin sa katabi niyo, huwag kang mangdadamay ng ibang tao. No? Kaya sumunod ka na. Sabi mo, sumunod ka na, ban. No? No? Huwag ka na magreklamo. Kasi pag hindi ka sumunod sa ipinapagawa ng Diyos at marami kang dinahilan na hindi talaga yun ang perfect will ng Panginoon, suffering will come. Consequences ay mangyayari. Hindi mo matatakasan yan. Itong nangyari kay Jonah. Ready na, nakaplano na, maganda na. No? Sinuway niya ang kalooban ng Diyos. No? Permissive will. Will niya kasi yun eh. No? Makakapamili ka, no, ng isang bagay na gusto mong piliin kasi hindi naman tayo nilikha ng Diyos na robot eh. Na pag sinusian, kung saan ka na lang, sige, may free will ang tao, malaya tayong mamili kung anong gusto natin. Pero hindi tayo makakatakas sa kung ano yung pinili natin, kung anong consequences ang pwedeng dumating sa pagpili ng tao. No? Malaya ang taong mamili. Hindi diktador ang Diyos. No? Kaya sa mga taong sumusuway sa talagang perfect will ng Panginoon, no, may consequences po talaga yan. At mabigat ang nangyari kay Jonah, no, sa hindi niya pagsunod sa Diyos. No?
lulubog ang barko, nadama yung mga tao. No? Pero nagrepent naman siya. Sumunod na sa ipinapagawa ng Diyos sa kanya. No? Nagpunta na siya ng Ninive. Iniluwas siya ng whale at nangaral siya. At naligtas sa mga tao, nagrepent dahil sa pagsunod niya. Kaya when we disobey God, siguradong suffering comes from you and your family. No? At sa mga taong nasa paligid mo, madadamay sila. Pero nagrepent naman si Jonah. Meron tayong isa example sa Bible. Sumunod naman siya, mabuti naman. Pero hindi lahat ng mabuti ay tama. Sumunod siya. Tingnan nyo ito. Hari ito. 1 Samuel chapter 15 verse 1. Basahin natin. 1 Samuel chapter 15 verse 1 to 3. Samuel said to Saul, propeta si Samuel, no? I am the one the Lord sent to anoint you king over his people Israel. Sinugo raw si Samuel, yung propeta kay Saul, no? Para gawing hari sa Israel. Kasi walang hari ang Israel nung panahon na yun. So listen now to the message from the Lord. Sabi ng propeta, pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon, Saul. This is what the Lord Almighty says. I will punish the Amalekites for what they did to Israel. Parurusahan daw ni Lord ang mga Amalekites dahil sa ginawa nila sa mga Israelita. When they waylaid them as they came up to Egypt, from Egypt. Verse 3, now, itong utos, go attack the Amalekites. Go attack the Amalekites and totally destroy everything that belongs to them. Sisirain, wawasakin lahat ng meron sa kanila. Do not spare them, wala kang ititira. Put to death, no, papatayin daw, men and women. No, grabe ang judgment nun. Children and infants, pati bata, pati baby, cattle, sheep, hayop, camels, and donkeys. Yun ang order ni Lord, instruction. No, pinili siya na maging hari. Pangungunahan ni Saul ang mga Israelita para ang mga Amalekites patayin, walang ititira. Yun ang order ni Lord. No? Pero pag pinagpatuloy nating basahin yan, nung sinalaki nilang Amalekites, hindi nasunod yung total 100% na instruction. May mga pinatay silang hayop. No? Sabi, walang ititira, pero may itinira yung mga tauhan ni King Saul. Ano ang itinira? Yung matatabang tupa. No? Maganda, purpose naman nila. Mabuti naman, ihahandog daw kay Lord, di ba? Ihahandog yung matatabang tupa. Pati nga yung haring Agag, itinire. Ang utos ng Diyos, patayin lahat, walang ititira. Nagalit si Lord. No? Nagalit ang Panginoon. Nung binabasa ko ito, because of his disobedience to God, no? Ang dali niyang nawala sa pagiging hari, sa pagiging leader. No? Hindi niya sinunod yung order, yung instruction. No? He disobeyed the word of the Lord. Salita ng Panginoon, dinisobey niya. Mabuti naman ang layunin eh. Ihahandog daw yung best sheep. No? Mabuti ang layunin pero hindi tama. Kaya minsan marami tayong ginagawang mabuti pero hindi tama sa harapan ng Diyos. May instruction ng Diyos, may word si Lord na ito, ganito ang gagawin mo. Pero sinuway niya yon. Anong nangyari? Maaga siyang tinanggal ni Lord bilang hari. Hindi siya nagtagal. Napahamak siya because of his disobedience. Kaya anong sabi? No? Obedience is better than sacrifice. No? Verse 22, but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings? Kasi nga, ihahandog daw nila eh. And sacrifices, as much as in obeying the voice of the Lord. To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, verse 23, He has rejected you as king. Nireject siya. No? Disobedience. Kaya, the great purpose of God sa pagkakatawag niya sa atin is to obey, not to disobey. Amen? Sabihin sa katabi niyo, sumunod ka ha. Sumunod ka. Sumunod ka. Dahil pag hindi ka sumunod sa total o sa perfect na ipinapagawa ng Diyos sa iyo, no? Sinuway mo yan, suffering ang darating. Hindi mo yan matatakasan. Kahit mabuti ang
ang gagawin mo. Dahil hindi lahat ng mabuti ay tama. No? Mabuti naman ang gagawin nila para kay Lord. Maghahandog. No? Pero hindi tama yun. Hindi nalugod si Lord. Hindi naman yung instruction Hindi naman yung utos No? Ang utos ay ito. No? May magandang layunin naman. Ihahandog daw. Hindi naman yun ang utos Disobedience pa rin. Kaya, no, napahamak siya. Kaya sa buhay po ng bawat isa sa atin, kung totoong may ipinapagawa ang Diyos sa atin, lakaran natin siya kasi naka-ready na yun Nilalakaran na lang natin. Kaya nga yung paborito kong verse sa Ephesians 2:10, no? Ano ang sabi doon? We are God's workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God had beforehand ordained that we should walk in them. Sa ibang translation, which God prepared in advance. Naka-prepared na. No? Nakahanda na, naka-ready na No? Gagampanan mo lamang, lalakaran mo. Kung hindi mo siya lalakaran at tatakasan mo, talagang may mangyayari. Parang kay Jonah. No? Kaya anuman yung mga pinapagawa ni Lord sa atin, gampanan po natin dahil kay Lord naman natin gagawin yan. Amen. No? Amen. Andiyan pa tayo. No? Dahil pag ginampanan mo yan, praise God. No? Sigurado, may joy ka, may peace ka. No? At dadaling ka ni Lord sa isang batis na hindi ka magugutom, ando ng tubig, ando ng pastulan na ipoprovide ni Lord ang pangangailangan mo kasi sumunod ka sa ipinapagawa ng Panginoon. Kaya nga sabi ni David, my cup runneth over. No? Yung kanyang cup ay aapaw. No? Dahil si Jesus ang ginawa niyang pastol ng buhay niya. Nilikha tayo ng Diyos na kawangis niya kay Kristo Jesus unto good works para gumawa ng mabuti na inihanda na ng Diyos noong paman. Kaya yung mga ginagawa natin ngayon na ito, nakaredy na ito Ginagampanan na lang natin. Pag tinakasan mo siya at nilayuan mo siya, no? May mangyayari. No? Because King Saul, he disobeyed God, the word of the Lord, yung salita ng Diyos. No? Sinuway niya. No? Kasi sabi ron, pag binasa yung chapter 15, nakinig siya dun sa mga soldier niya, sa mga tauhan niya. Ibang boses ang pinakinggan niya. No? Nakinig siya sa mga tauhan niya, nakipagsabuatan siya kaysa kay Lord. No? At dahil doon, napahamak siya. Kaya tayo ang bawat isa atin, kung gusto nating magamit tayo ni Lord mightily, no? Sumunod lamang tayo kay Lord. Half obedience is disobedience. 95% of obedience is disobedience. Gusto ni Lord, 100%. Amen? Buong-buong pagsunod. Kung ano yung pinapagawa ni Lord sa atin. No? Kahit ka nag-iisa, kahit malayo pinupuntahan mo, no? Basta't kasama mo ang Diyos, ang pabor ng Diyos nasa iyo, hindi niya tayo pababayaan. Amen? At yung mga talent ng mga kabataan, ng mga kalalakihan, kung anong meron ka, ipagamit mo kay Lord, mag-commit ka kay Lord. Dahil may purpose si Lord kung bakit ka narito, nariyan. No? Kung bakit ka nakikinig ngayon. Lahat ng bagay nagkakalakip-lakip. Kasi kung minsan, may gusto ipagawa ang Diyos sa iyo, hindi mo magawa, meron kang desire na mag-serve kay Lord, hindi ka mabigyan ng break, hindi ka mag-accelerate, hindi ka umunsad, kasi baka nasa wrong path ka, nandun ka sa hindi tamang kalalagyan. Kumbaga sa baso, ang baso, no? Bago yan naging baso, may pinagdaanan yan. No? Dumaan niya sa pagtunaw, sa paggulma, bago siya naging baso. Kinortihan siya. At ang baso, ginagamit yan, no, hindi pansandok sa ulam, no, o sa sabaw. May tamang pansandok sa mga sinigang na may sabaw, di ba, yung mga ulam. Ang baso, ginagamit para hawakan at gamitin pag-iinom tayo. So pag mali ang pagkakagamit sa iyo sa lugar na kung saan ka nailagay, no, hindi ka magamit, dito ka pala, no, maglingkod ka sa Panginoon. Dahil diyan kanya gagamitin. Amen ba? No? Ngayong umaga na ito, anuman yung purpose ni Lord sa buhay mo, hindi aksidente kung bakit ka nandyan, may plano ang Diyos. May purpose si Lord. Yung talent mo, yung kakayahan mo,
no? Yung husay mo sa pagsayaw o pag-awit o pagtugtog, no? Gagamitin ka ni Lord. May proseso bago kanya gamitin sa kanyang kaharian dito sa lupa. May purpose si Lord, no? Para yung mga sundalo, bago naman maging sundalo yan dumaan sa process yan Matindi yung training na pinagdaanan ng mga Marines, ng mga pulis, no? Marami silang pinagdaanan matitindi. No? Ako, bago ako naging pastor, 36 years na ako nagpapastor, no? Marami kaming pinagdaanan, no? Nag-fail din kami, no? Mga kaibigan kong bishop, mga pastor na mga dati na, may failure din. No, bago naging successful, bago pinagpala at binilis ng Panginoon, no? May mga trials din, difficulties, testing trials na pinagdaanan. So, bago ka maitaas ng Diyos, magamit ni Lord, padadaanin ka niya sa proseso. At kailangan handa tayong sumunod sa kung ano yung proseso ng Diyos na gustong ipagawa sa atin. Amen po ba? Handa ba tayo? Amen? No? Yung mga music na yan, bago yan tumugtog, yung mga backup, may 3 months na seminar kay Pastor Albian, no? Yung ating keyboard dito na music director, no? Dumaan sa proseso. Kasi mahirap yung may galing ka, may talent ka sa music, magaling ka umawit, pinatayo ka agad, isang araw lalaki ulo mo, dahil magaling ka, ayun, maraming nawawalang ganun kasi hindi dumaan sa training, sa testing, sa discipleship. Kaya yun ang tamang proseso. Para pag nandun ka, may value ka. Pinaghirapan ko ito, kaya talagang natuto ako rito, nahasa ako dito, dito ko na-train, kaya naunawaan ko ang pagiging isang leader, worker o pastor dahil maging kami. No? Dumaan kami sa pagiging yung mga nagwawalis, nagbubuhat ng silya, naglilinis kami ng banyo, CR, lahat, pinagdaanan namin yan. Napanik kami sa puro, nagbubuhat kami ng speaker, no? Lahat yan pinagdaanan namin, naging servant ka muna. Kaya ang sabi ng awit natin kanina, and I will give my life to you. No? Wherever you send me, I will go. No? Kaya sa mga gusto mag-serve kay Lord, no? Dadaan ka sa proseso ng Diyos. Maraming umangat na bigla dahil hindi dumaan sa proseso ng pagiging servant, sa training, sa discipleship. No? Dumating ang panahon, maraming mabilis na nalaglag, maraming nawala. Kasi nga, hindi dumaan sa proseso. Pero yung dumadaan sa training, sa testing, nagmamature yan, nahahasa yan, tumitibay, lumalago. Kaya ano man ang pagdaanan nila, no, talagang strong sila. Hindi sila lumalayo at bumibitaw kay Lord. No? Kaya ako, pag nagpe-pray ako, I'm very thankful kay God. Bakit? Kung wala ito, hindi dahil sa manugang ko si Pastor Albi. Kung iba nandyan, blessing, bakit? Hindi magiging ganito ang mga musician natin kung hindi ganon yung leader nila. No? No? Magiging lousy na basta na lamang. Pero kita natin ang discipline, organize, no? Tamang oras. Bakit? Dahil yung leader ganon. No? Pero kung ang leader ay lalamya, baliwala, sige okay lang, bahala kayong dumating ganito oras, wala akong pakialam. Pero hindi ganon. No? Tinrain, itinama, inayos, ang spirit, ang puso ng ating mga musician, ng ating worshiper, no? Dumaan sila sa proseso, no? Kaya nga naroon natutunan nila na talagang sumunod sa Diyos, sumunod sa kanilang leader. Ganon din po tayong lahat. Amen po ba? Kung gusto nating tayo magamit ng Diyos, maglingkod sa Panginoon, gagamitin tayo ni Lord, padadaanin niya tayo sa proseso bago niya tayo i-accelerate, no? So tayong lahat ay tumayo, sige po. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. May purpose si Lord. No? Ito ang call for the great purpose of God. The concrete purpose of God sa pagkakatawag niyo sa atin is to be Christ-likeness. No? Maging tulad tayo ni Lord. Humble, obedient to the Father. Submissive. No? Broken spirit. No? Preaching the gospel. Yun ang ginagawa ni Lord, no? Yun ang purpose ng pagkakasugo sa Kanya ng Ama. At tayo naman dito ay magkaroon ng fellowship sa ating Panginoong Yesus. Yung daily life natin, communion with God, mag-preach, mag-share ng Word of God, mabuhay ng matuwid, ng may kabanalan. Lumayo tayo sa lahat ng uri ng kasalanan dahil ang mundo ngayon pasama ng pasama. Nasa Bible yan. No? Ang
Ang mga tao magiging makasarili, gahaman sa salapi, lapastangan, walang paggalang sa magulang. Nasa Bible yan. 2 Timothy chapter 2. At ang pakikinggan na lamang ng mga tao ay yung makikiliti sila. Sabi ng 2 Timothy chapter 4. Kaya ano ang sabi ron? I charge you, sabi ni Pablo kay Timoteo, preach the word of God in season or out of season. No? I-rebuke mo mga tao, i-correct mo. Pagsabihan mo, encourage mo. No? Dahil darating ang panahon, hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Ang pakikinggan na lang tao, ang pakikinggan na lamang ng mga tao, yung lagi silang parang kinikiliti, tuwan-tuwa, pero pag i-correct mo na, itatama mo na, ayaw na nung iba yun. No? So kaya mga kapatid, ngayong umaga na ito, may purpose si Lord. No? Ang purpose niya, mabuhay tayo ng matuwid. Lumayo tayo sa lahat ng uri ng kasalanan at kasamaan. At ang panglima is to obey God. Sundin natin si Lord. Pinili tayo ni Lord para paglingkuran siya. No? Kaya awitin natin ito bago tayo mag-pray. No? Ambassador of Christ. To your arms I am secure. All of my life, overflowing grace compels in my heart. I found a strength and hope because of your great love. You never leave me till the very Sabihin natin, Lord, to your hands, Lord. To your arms I am secure. All of my life, overflowing grace compels in my heart. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life to you. I will give my life to you to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. To your arms. Into your arms I am secure. All of my life, overflowing grace compels in my heart. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life for you to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days.
an ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Ambassador of your kingdom, an ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Hiling ko ang lahat ay yumuko at pumikit saglit, itaas ang kanang kamay. Nais nyo bang malakaran ang tunay na purpose ng inyong buhay sa lupa, sa mundong ito? Nais ba nating humaba ang ating buhay? Nais ba nating maging malakas? Nais ba nating totoong maglingkod sa Diyos? Sabihin natin ang panalangin na ito, Panginoong Yesus, ako po'y narito sa iyong harapan, nagpapakumbaba. Maraming salamat sa iyong mensahe. Maraming salamat sa iyong mga salita. Ako'y tinawag mo dahil sa iyong dakilang layunin na maging katulad mo, Panginoong Yesus. Narito ako, Panginoon, handang tumupad sa layunin ng pagkakatawag mo sa akin. Iniaalay ko sa iyo ang aking buhay, ang aking sarili. Gamitin mo po ako. Handa ako maglingkod sa iyo, magpagamit sa iyo habang ako'y nabubuhay. Patuloy mo kong damitan ng katwiran, ng iyong kabanalan. Handa ako magpasakop sa iyo, dumaan sa proseso upang ako po'y magamit mo. Salamat po, Panginoon. Ano man ang ipagagawa mo sa akin, gagawin ko ng buong puso at lakas. Ito po aking panalangin. Amen. And I will give my life to you, Lord. Yes, Lord. I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Always follow you wherever you send me. I will go, an ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Lord, narito po ang buhay ng bawat isa. Hayaan niyo po na ang purpose ng buhay namin, kaya kami narito sa mundo, ay magampanan ng bawat isa. Mangyari't maganap ang tunay ng layunin mo na kung bakit nga kami nabubuhay sa mundong ito. Patuloy kang mangusap, Holy Spirit, sa puso ng bawat isa, maging nasa kanilang tahanan. Kausapin mo sila, Panginoon, na hindi lamang kami nabubuhay sa mundong ito para magtrabaho, kumain, kundi ang paglingkuran ka at ganapin ang ipinagagawa mo po sa amin. Pagpalaan niyo po ang buhay ng bawat isa. Patuloy ng iyong divine protection, ang iyong pag-iingat, ang iyong patnubay, ang iyong biyaya, ang kalakasang nanggagaling sa iyo, ang pag-unawa, pag-ibig, pagbibigayan, Panginoon, ay dumaloy sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong karangalan, sa iyong papuri, ang pasasalamat sa iyo lamang, Ama, sa pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen, amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Sige, maupo ang bawat isa. Amen. Amen, amen.
Thank you, Lord. Dumako po tayo sa isang mahalagang gawain. Pangunahan tayo ng ating future pastora, Mariel. Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon sa salita na binigay niya po sa bawat isa. So, dako po tayo sa pagbibigay. Buksan po natin ang ating mga Bible sa 2 Corinthians chapter 8, verse 7. Sabi po dito, "Since you excel in so many ways, in your faith, in your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, and your love from us, I want you to excel also in this gracious act of giving." So, sabi po ni Paul dito, lahat po tayo, lahat na naririnig po natin sa pulpitong ito po, is to excel in our spiritual life. Mag-excel po tayo sa relasyon natin sa ating Panginoon, mag-excel po yung faith natin sa ating Panginoon, to share His gospel, di ba po? And ang message po ni Paul sa atin is, we should also excel in terms of giving po. Meron po siyang in-example po dito how we should give po sa ating Panginoon. Sabi po dito, akyat po tayo sa verse 1 to 3, sabi po, "Now, I want you to know, dear brothers and sisters, what God in His kindness has done through the churches of Macedonia. They are being tested by many troubles, and they are very poor." So sabi po dito, ang Macedonia daw po, meron daw po silang, nasa sitwasyon daw po sila na mahirap. Kumbaga, poor sila financially. But they are also filled with abundant joy, which has overflowed in rich generosity. Pero habang po sila po ay nasa kapighatian o poverty po, meron po silang exceeding joy. And yung exceeding joy po, nagresulta po yun sa kanila to give abundantly. And sabi po dito, "For I can testify that they gave not only what they could afford, but far more." So si Paul po mismo nag-testify na hindi lamang po nagbibigay ang Macedonia ayon sa kakayanan nila. Na example, ang pera lang nila is 5 pesos. Ang ibibigay lang nila is 5 pesos kasi yun lang yung kakayanan nila. Ang sabi po dito, but far more. Mas higit pa po yung binibigay nila. Wala na po silang pakialam kung may matira sa kanila. Binibigay po nila yon. And they did it for their own free will. Ginagawa po nila yon hindi dahil inuutusan po sila na nasa paligid nila, kundi out of their love for God and for other people. So, ginawa po example ni Paul, ang Macedonians, para sa ating mga Kristiyano na in terms of giving po, let us give out of love. Kung sa Old Testament po, lagi pong sinasabi, law, na ibigay nyo to, ibigay nyo yan, pag hindi nyo binigay, magsasuffer kayo. Pero dito po, sinasabi po ni Paul, let us give like Macedonians. Let us give out of our love sa ating Panginoon. Diba? Example po natin si Father God. He gave His Son for us. It is His proof of His love for us. Maging si Jesus po, He gave up His life for us. Everything na meron siya, binigay niya po yung buhay niya sa atin para po ma-save tayo. Na imbis tayo, siya po ang nag-suffer. So sa oras pong ito, sa pagbibigay po natin sa ating Panginoon, let us give willingly. Katulad po ng mga Macedonians po, bukas po yung palad nila to give for others, to give for God. And when our hands po is bukas, we are also ready to receive the new blessing na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So sa oras pong ito, let us pray. Let us pray our offering po sa ating Panginoon. Yes, so God, salamat Panginoon sa oras pong ito, God. Lord, Ikaw nga po, Panginoon, ang nakakaalam mo, God, ng sitwasyon ng bawat isa, Lord God. Lord, there may be struggles, Panginoon, financially, O God, in every aspects of our life, O God, O God. Tunay nga, Panginoon, sa oras po ito, O God, nandito po ang aming puso, Panginoon, kasama ang aming mga kaloob, Panginoon. Lord, we are giving this, O God, because we love you, O God, because you, O God, you gave your life, O God, you give your Son for us, O God. Kaya sa oras po ito, O God, receive, O God, our offering, O God, sa oras pong ito, Panginoon. Lord, bless this
tithes and offering, Panginoon, na magamit sa iyong kaluwalhatian, O God, for the expansion of your kingdom, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapala na binubuhos niyo po sa bawat isa, O God. Hindi lamang financially, O God, but in every aspects of our lives, O God. Tunay nga, Panginoon, sa iyo po ang aming papurit, pagsamba sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Thousand times I've failed, still your mercy remains. And should I stumble again, still I'm caught in your grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. Your will above all else, my purpose remains. The art of losing myself in bringing you praise. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. Yeah, my heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Lord, my soul cries out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to give you praise from the inside out. Lord, my soul cries out from the inside out. Lord, my soul cries out, Lord. Amen. Sige po, umawi tayo kay Lord saglit. Tumayo po tayong lahat. Amen. Masaya ba tayong lahat? Amen? Praise God. Kailangan tayo laging masaya kay Lord. At ang sabi ng awit natin, happy day, happy day. Amen. Praise God. Masarap maglingkod sa Panginoon. Amen. This day in history, that is Peter, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. Sing, He is alive. He is alive.
me stand in that place. Free at last, meeting face to face. I'm yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace. Every pain, finally. We will celebrate. Jesus, Jesus is alive. See, He is alive. He's alive. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. See, forever, forever I am changed. Oh, what a glorious way. What a glorious way. Sing me, Lord, that you have saved me. Oh, what a glorious day. What a glorious way. Glorious way. See that you have saved me, Lord. You have saved me. Say, Oh, what a glorious day. what a glorious way. What a glorious way. You have saved me, Jesus. You have saved me. Oh, what a glorious day. What a glorious day. What a glorious We day. will sing, we will shout today. Jesus. Say, Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. we will sing Forever, forever I am changed. yes, Lord, forever I am changed. Forever I am changed. Forever I am changed. Forever I am changed. Hallelujah! Mahal ba natin talaga si Lord? Mahal niyo ba, Panginoon? Sabi nung awit, mahal na mahal kita, Panginoon. No? Paglilingkuran kita. Sige po, awitin natin ito. Lord, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita pagpapali. di kita ipagpapali. Pagkat sa piling mo'y langit. Sa piling mo'y Mahal na mahal kita, Panginoon. mahal kita, Panginoon. Sing it again. Mahal na mahal kita. Sabihin natin kay Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman. Di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay. Habang buhay, Pupulihan ka. pupulihan ka. Habang buhay, Maglilingkod sa iyo. lingkod sa'yo. Buhay. Habang buhay, Pag-ibig ko sa iyo iaalay. pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal, mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita,
Pupurihan ka habang buhay. habang Maglilingkod sa'yo lingkod sa'yo. habang buhay. Habang buhay, Pag-ibig ko sa'yo iaalay sa'yo'y iaalay. habang buhay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. The last time, habang buhay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di tayo pagbabalik, pagkat sa piling mo'y laging mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Palamakan natin ang Diyos. Amen. Sige po, mabuti tayong lahat. Amen. Mahalaga announcement. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon sapagkat sa umagang ito, naroon na ipinaalam sa atin ng Diyos ang ating purpose, no? Nalaman po ba natin yung ating mga layunin? Amen? Kaya tayo nilikha ng Diyos, kaya tayo binigyan ng buhay. At sa oras na ito, darako tayo sa ating mga announcement. No, patuloy natin naroon na inaanyayahan ang bawat isa na makasama natin sa ating morning devotion. Ito po'y pag-aaral ng salita ng Diyos na po every MWF sa umaga, alas 9 ng umaga. Kaya ayan, sa darating daw pong itong linggo, ang topic natin ay about obedience, no? Kung paano naroon na magkakaroon tayo ng tunay na pagsunod. Mapapag-aralan po natin yan. Sabi nga po ay mapapagbulay-bulay natin through our morning devotion, no? At naroon din po na after na sa gabi naman, yung evening service, yung pagbibigay ng pasasalamat. Every Monday, alas 7, no? Thanksgiving worship. At sa tuwing Miyerkules, yung midweek service natin. At ang Friday, ito yung soaking, pagbababad sa presensya ng ating Panginoon. Napakasarap po na bumabad sa presensya ng ating Panginoon. At naroon muli, katulad ng sinabi ni Bishop kanina, no, yung celebration natin ng ating Decade of God's Goodness and Greatness. 10 taon ng sabi nga yung naroon po ng faithfulness ng Diyos sa bawat isa, no, sa church na ito na sabi nga po, ito po ay galing sa kanyang puso. Nanais niya na siya lamang ang ating itaas, no? Kaya nga po, ang pangalan na ibinigay sa church na ito ay Jesus be lifted up, no? Kung itapatuloy daw natin itataas ang kanyang banal na pangalan, siya ang magdadala ng mga tao sa kanyang paanan. At paano na mangyayari na patuloy natin siyang maitataas? Kung alam natin yung ating purpose, yung layunin, katulad ng ating pinag-aralan. Kaya maging excited po tayo dito sapagkat sama-sama tayo magpupuri, magpapasalamat, magdadakila sa katapatan ng ating Panginoon. At meron po rin tayong online prayer gathering. Ito po yung Dawn Watch, no? Na ginagawa po ng mga tatay, ng mga nanay, at mga pastors, no? Ang fathers po ay Monday to Saturday, alas 4 ng umaga, no? Napakahalaga po na ang mga tatay ang unang-una na lumuluhod sa ating Panginoon. Una sa lahat para sa kanyang pamilya, no po? At ang mga nanay naman po, Monday to Friday,
5 a.m. Kaya kung kayo po ay naroon, available, pwede po kayo makasama natin. At ang mga pastors naman natin, Monday to Saturday, 5 a.m. din po, no? Napakahalaga talaga ng panalangin. Ito po ang isa sa layunin ng ating Panginoon, yung pinag-aralan natin, to have fellowship with Him. Kaya dapat po, paggising natin sa umaga, siya ang unang-unang kausap natin, no? Dahil kapag siya ang unang-unang kausap natin, siya ang magbibigay sa atin ng instruction, ng direction sa buong maghapon natin, no? Pero kapag ang inuuna nating kausap ay naroon na sabi nga ay mga tao na may problema, no? Ang matatanggap natin panay problema. Kaya ang kailangan po, ang unang-unang kausapin natin sa pagising natin sa umaga ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Kaya, praise the Lord, at every Sunday, no, mamayang alas 7, may online youth fellowship. Kaya yung mga kabataan, no, imbis na kung ano-ano yung naroon na sabi nga ay gawin natin sa ating mga gadgets, meron po kayong pwedeng maging fellowship. No? At pwede niyong kontakin sila Sister Len, mamaya yon, no? Online youth fellowship para malaman nyo saan ba ako pwede mag-join. Makikilala nyo rin po yung ating mga kabataan na mga taga Mindoro, no? Kasi nakaka-join po nila through this online youth fellowship. Kaya praise the Lord. At narito po yung ating social media account sa Facebook, Jesus Be Lifted Up Church. At sa YouTube naman ay JBLU Church, no? I-search nyo lang po yon. Lahat po ay pwede nating pakinggan o panoorin uli, no? Kung gusto nating i-review, halimbawa yung sa mga morning devotion na naganap noon, na na-share noon, pwede natin itong i-review sa pamagitan ng ating social media accounts. Praise God! Kaya yun lang po ang ating mga announcement. Praise God! Tumayo tayong lahat at patuloy nating pasalamatan ang ating Diyos. Amen. After closing po ay yung pong head natin, siya po ang chairwoman natin ng youth, Sister Lem. Yan yung mga ilang kabataan dito. Mimit lang kayo ng mga 2 minutes para maka-fellowship kayo, makilala. At gusto nyo makasama mamaya alas 7 sa youth, may fellowship sa youth, sa Zoom. Ayan, no? Ayan, Sister Lem. At may meeting po tayo after the service, lahat ng ating mga ministry head, no? Dito po, saglit lamang yon para sa susunod na isa pang linggo, no, ng July 11. Sige, balik natin kay Lord. Sige. After ng closing, sige, ngayon na, no? Mag-pray natin. After, ngayon na. Sige. Nagpe-pray po natin si Ate Bea. Bukas po ay flight niya na going to France sa kanyang husband. July 5. July 5. Ayun. Ganon. Sige po. Magtatlong swab test siya bago makarating ng France. Pag-pray po natin siya, no? Pero babalik din siya baka after 1 month o 3 months. Ayan. Dito kayo bago tayo mag-closing. Tuon nating lahat ang kamay natin sa Kanya. Lord, salamat sa buhay ni Ate Bea, Panginoon. Siya po'y ginagamit mo sa music ministry, sa channel of your presence to move in our midst. Lord, salamat sa kanyang buhay. I release your blessing upon her life, your favor upon favor, strength upon strength. Ingatan mo siya, Panginoon, at sa mga swab test niyang gaganapin, sa kanyang pagdako, sa July 5, patungong France. Lord, nire-release ko sa kanyang blessing mo, Panginoon, ang iyong covering, ang iyong protection, ang iyong wisdom. Salamat, Lord, sapagkat si Ate Bea ay walang sawang nagmamahal sa iyo at sa ministry, ang kanyang suporta. Lord, salamat. Lord, i-bless niyo po si Kuya Dominic. Lord, i-prosper niyo, Panginoon, ang promotion niyo, ipagkaloob niyo po kay Kuya Dominic. Oh Lord, in Jesus' name, I declare, Lord, your glory, your holiness be upon Ate Bea, O God, your blessing after blessing and miracle upon miracle. Lord, salamat dahil siya po ay patuloy mong pupunoy ng iyong kalwalatian, ng iyong kabanalan, ng iyong katwiran. Salamat, Lord, we entrust our life unto you at siya po ay makakarating ng France next week na mapayapa at maluwalhati, no struggle, O God, in Jesus' name.
Lord, purihin ka at sambahin ka. We give you honor, praise, and glory, Father God, in Jesus' name. Amen, amen. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Ang paghatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa iyo lamang iaalay ang puso ko'y sa iyo. Ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa iyo lamang iaalay ang puso ko. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa iyo lamang iaalay ang puso ko'y sa iyo. Ang puso ko'y sa iyo. Ang puso ko'y sa iyo. Sa prayer, itong aking balae, tatay ni Iyay, yung nasa Camansihan, ay na-mild stroke sa, ano ang lugar niya? Solano, Nueva Vizcaya. Pag-pray po natin siya, may gripo kayo. Father God, in Jesus' name, Lord, we pray for sa aking balae, Panginoon. Si Jobito, Panginoon, Father God, in Jesus' name. Lord, we pray for his life. Abutin niyo po siya ng inyong kapangyarihan. Padaluin niyo, O Diyos, ang inyong kapangyarihan mula ulong ng talampakan ni Brother Jobito, Father God, ang Father ni Iyay. Lord, let your power, let your spirit touch him right now. Nire-release ko ang healing mo, Panginoon, Sa kanyang buhay, Lord, nire-release ko ang kagalingan, nire-release ko, Panginoon, ang kalusugan ng kanyang katawan, nire-release ko ang himala mo, Panginoon, maging normal ang kanyang katawan, ang daloy ng dugo sa kanyang mga ugat, Father God, sa kanyang puso, and we rebuke the spirit of paralyze ng kalahati niyang katawan ng kanan, in Jesus' name, out upon his life, in Jesus' name, ang sakit at karamdaman na yon, ang pagkaparalitiko ng kanyang kanang katawan, in Jesus' name. Yes, Lord, right now, I release your power, Lord. You are not limited by distance, time, and space. Lord, I release healing and deliverance upon his body, Lord, siya makarecover na mabilis, Father God, in Jesus' name. Thank you, Lord, for the healing of his body, O God. We claim it, we declare it in Jesus' name. Amen, amen, amen. Patuloy manalangin. Lord, salamat Panginoon sa pagpalang umagang ito, O God, na kung saan Panginoon, narinig namin ang iyong mensahe sa umagang ito, O God. Lord, malakaran namin, Panginoon, ang great purpose mo, Panginoon, sa aming buhay. At sa pang-araw-araw na aming buhay, O God, ay tumimo sa aming puso itong salita mo, O God. At
At sa darating na linggo, Panginoon, bigyan mo kami, O God, ng pananabik muli, Panginoon, na sumamba sa iyo, O God. Bigyan mo kami, Panginoon, ng puso, Panginoon, na handang makita at maranasan, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito, O God, ng iyong mga anak na narito, Panginoon, ay patuloy mo ang pagpapalain, patuloy mong bibigyan ng proteksyonan, at patuloy mong babalutin ang banal mong dugo, O God. Ganun na rin, Panginoon, ang anak mong ginamit, O God, anumang lakas, Panginoon, na wala sa kanya, ibalik mo ito, O God, ang siksik, liglig at umaapaw, O God. At patuloy mo siyang bigyan ng karunungan at katalinuhan na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. At sa aming pag-uwi, Panginoon, kami patuloy gabayan, ingatan, O God, sa amin, O God. Salamat, salamat, Panginoon, sa iyong papurit pagsamba sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang